Naku, nagbabalik ho pala ha. Promote ko lang. Ito nga pagbabalik ng Yes Yes Show Topacio. Kaso nasa DZAR na ho siya, 10:26 news. Kung gusto nyo mapanood, yaang Yes Yes Show Topacio na yan, punta ho kayo dyan sa DZAR 10:26 news. Sa mga nakakami, sa mga kasama natin dito sa PH Update, laging nagtatanong, PH, nasa na ba yung programa nitong si Attorney Ferdy na Yes Yes Show Topacio? Eto na ho yun mga kababayan. Huwag nyo na hong hanapin dahil nagbabalik na ho ang napakalupit na programa nitong si Attorney Ferdy Topacio. Palakpakan ho natin ha. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Bago lahat ng yan, naku, pastor sa umaga, may side chick sa hapon. Pambihira naman yan, Senator Joel Villanueva. Yan ang nga ba problema? Maglalabasan talaga kabulukan mo dahil dyan sa ginawa mong kahudasan na yan sa mga kasama mo sa Senado. Ito, kumbaga, balik tanaw lang naman ho ito. Normal naman to sa politika, di ba? Pagka linabas mo yung mga kalokohan mo, talaga maglalabasan din yung mga bantot mo. Ito, panoorin ho natin mga kababayan. May bagong bala ang netizens kay Senador Joel Grabe naman yan. Villanueva. Spotted daw kasi siya sa litrato ng kanyang umano ay side chick na may kapatid daw na kontratista. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ayan mo. Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga nanggugulo at nagpapakalat ng Wala, galit na sa'yo. Pati mga kababayan mo sa Bulacan, pinagmumura ka na araw-araw. Wala akong makita sa comment dyan sa Facebook mo, kundi puro mura na lang eh. Kaya, sinasabi ko sa'yo, Joel Villanueva, pagpatuloy mo yung mga kalokohan, wala na, wasak na political career mo, Brad. Ako rin sasabi sa'yo, wasak na political career mo. Sige, tingnan natin kung mananalo ka pa. Takbo ka sa 2020. Tapos na ba to? Tapos na ba termino nito si Joel? Ha? Hindi, kung di pa naman tapos, takbo ka. Congressman siguro, oo, kasi ano lang yan eh. Yung mga side chick mo lang. Mga taga-Bulacan, boboto ka sigurado. Ika nga, Villanueva yan eh. GIL yan, di ba? Pero dami na ho talaga nag-aalisan sa GIL. Yung iba, yung mga musician nila nag-aalisan na. Kaya kasi nag-iintindihan nga nila nangyayari sa ating bayan. At yung ginawang kahudasan nitong si Joel Villanueva. fake news. Tama na. Sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Yan. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididimanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Basta na lang po Sa kabila ng mga pagtanggi ni Senador Joel Villanueva sa mga paratang sa kanya at sa bantang dadalhin niya sa korte ang usapin, hindi pa rin siya tinantanan ng mga netizen o ng mga taong ayon sa senador ay gusto lang sirain ang kanyang karera sa politika. Ngayon, sa personal In fairness ha, sa sobrang galing mo, wala na sisirain sa'yo, pambihira. Ikaw sarili mo, nag-distract ka. Sa pag-ayon mo sa mga siraulo, magnanakaw at bangag, o yan ang kinahinatnad mo ngayon, Brad. na buhay naman ni Tess naman nakatutok ang spotlight Wala, fail. Fail ang ating test naman. Pa-test naman ka pa. Tinis ka namin. Anong nangyari? ng social network na Reddit. Sa Reddit account na Bulacan Anomaly, nakapost ang larawan ng babaeng kinilalang si Angelica Corporal. Pero ang nakakuha ng Angelica atensyon Corporal. ay ang refleksyon niya sa salamin na nasa kanyang likuran, na kung iso-zoom, makikita ang isang lalaking nagsiselfone, katabi niya sa di kalayuan ng upuan. Ganda naman. Ayon sa caption sa post, Pambira naman to si Angelica Corporal. Ang ganda naman pala. Paldo. Ay, bawal yan. Kung sakali man ha, hindi maganda yan. Balita, hindi maganda tong ganito. Ang ganda naman pala ni Angelica Corporal. Oh. Ibang klase ka si Joel ha. sa gitna ng gulo sa gobyerno at bahang dinaranas, may isang kababayan sa Bukawi na nakaangat na sa buhay salamat sa ating butihing Senador Joel Villanueva. Isang open secret na umano sa nasabing bayan ang relasyon ni Villanueva at Corporal na naging Brad, hindi aking galing yan ha. Billionaire News Channel yan. Ayan o. Baka kala mo pinipig news kita. Oh. Malinaw ha. Mahirap na. Kasi pag napapasama siya mga adik at magnanakaw, maleta boys, nagiging balat si boy siya mga yan. Nangkakaso yan. lakambini ng Bulacan. Naku, lakambini. Kinu-question naman ng uploader kung paano na-afford ni Corporal na makapagbukas ng isang high-end spa, magmay-ari ng condo unit, luxury bag at mamahaling relo at sasakyan.
Isinasangkot din ng Reddit account ang kapatid ni Corporal na isa umanong kontratista ng pamahalaan gamit ang kumpanyang Gercor Solar and Construction. Comment pa ng isang Reddit user, nagtataka siya na kagagraduate lang sa kolehiyo ay nagka-business agad ng wellness spa na nasa Visayas Avenue. Hindi lang ang kontrobersyal na larawan sa kondo na may hawak na aso, nag-share din ang isang Reddit user ng larawang magkasama sina Senator Tess Daman at Corporal sa isang okasyon na ayon sa ilang comment ay kaarawan ni Corporal. Hiningan natin ng komento si Senator Joel Villanueva, subalit binura niya ang kanyang tugon. Una na niyang sinabi na lahat ng paninira ngayon sa kanya ay Ba't mo binura? Yan ang problema eh. Parang, ganyan galing yung Joel Villanueva. Parang yung ginawa niya kay Senator Jingo Estrada. Oo, sabayan na to. Sige, talagang balagbag na to. Wala na makakapigil sa atin. Magkakaalaman na tayo. Ayun. Nung tinakot na siya, nakulong si Sen Jinggoy. Ayun. Sumama sa mga adik, magnanakaw, mahilig sa maleta. Unga umano ng pagbanggit niya kay Congressman Zaldico na sangkot sa budget insertions. Huwag po nating kalimutan, nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva, si Zaldico, na naglagay ng napakaraming congressional insertion, lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang pagkasira at pagbato ng putik sa ating pangalan. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nananatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho, ang maglingkod ng tapat at may malasakit. Bukod sa pagiging local director for Miss Universe Philippines Bulacan, kilala din si Corporal bilang isang influencer at may mga commercial endorsement din siya sa beauty at lifestyle products and services. Bukas ang Bilyonaryo News Channel at Abante para sa panig ni Angelica Corporal. Ngayon, pambihira, paldo si Angelica Corporal. Next. Grabe, viral ka, Sen Joel. Brother Joel, ibang klase ka. Ngayon naglalabasan na. Ito talaga ang tunay na kulay ni Joel Villanueva. Panuorin ho natin. Hindi kayang bilhin ng salapin Yan. ang ating prinsipyo Nako. na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan. Nako, idaloko na. Problema, pinaglingkuran mo lang sarili mo. Diba? Hindi mo pinaglilingkuran ng bayan, Brad. Yung patayo-tayo mo sa Senado, pero gagawa niyan. Ang kailangan namin ngayon, yung tatayo, yung tunay na pagtayo sa bayan ng Pilipino, hindi yung Mr. President, hindi gano'n, Mr. President, hindi gano'n, nalang kwenta yun. Yung pagtayo, trabaho na yun. Pagiging majority leader, yung kakaputak mo doon, trabaho na yun para sa'yo, paglilingkod ng sambayan. Hindi, walang kwenta yun. Ang hinahanap namin paglilingkod, yung paglilingkod na mayroong prinsipyo at paninindigan, Joel. Tayong flood control. Yung kilala kong Joel, buti pa yung cool na cool yun, nakakatawa si Joel. Si Malupiton. Itong Joel na to, walang kwenta. Di na nga nakakatawa, nakakabuisit pa. Hindi tayo sangkot sa katiwalian. Yan. Wala ulit-ulitin mo. Baka sakali, sarili mo, mapapaniwala mo. Tuloy-tuloy mo lang yan. Diba? Huwag ka titigil. Dapat minamayat-maya mo yun sa sarili mo na, hindi ako mangnanakaw. Ako yan, ganito yan, ganun yan. Diba? Mayat-maya dapat. Okay? Sino ba ang unang nag-expose ng flood control? Yan. Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day budget of the government sa flood control? Hindi kaya. Eto, punta na ho tayo kay Yes Yes Show. Yes Yes Show. Dito kay Yes Yes Show. Topacio, na-miss ko ho ito sa totoo lang. Pinapanood doon natin yan sa kasi yung istasyon na yan. Malupit yung istasyon na yan eh. Tinanggal si Atty. Ferdy Topacio para namang kawalan kayo kay Atty. Ferdy, di ba? Hindi yan wala kayong bilang. Ito yung ito yung teka lang hanapin ko. O yun, DZXL News. Dati nandito si Atty. Ferdy ngayon wala na siya dito. Mas okay. At least, di ba? Dito sa bagong tahanan ni Yes Yes Topacio, talagang makakapag all out siya. Okay?
Si Miss Juvie de Guzman, man. Nakakatawa lang yan. Talaga naman. Oh, di ba? Oh, at live na live po tayo ngayon sa DCAR SMNI Radio, YouTube at Yes, Facebook. So Grabe. join us. Wag niya lang, come, let us join us. Sabi nga ni Jojo Alihar. Ayos yun. At Ayan. kita nyo ha, birthday lang ni Birthday Victor. lang. Dahil birthday ni Victor ay nag-special session ang Senado. O, di Yun ba? pala yun. Kasi magiging 13 na sila. Kasi tumawid na ng bakod si Senator Joel Villanueva. At alam niyo po, baka akala nila ito ay tagumpay ng Senado o Ayan. ng bloke ni Senator Sherwin Gatchalian. Ayan. Ay ito po ay yung nangyayari rito ay isang madilim na araw para sa kasarinlan o independence ng ating Senado. Aray ko. Alright. Kasi, unang-una, bakit pinatawag tong special session na to? Huwag na tayong maglokohan pa rito, Mr. President. When I say Mr. President Marcos Jr. Pinatawag nyo rito kasi gusto nyong kontrolin ang Senado. Pinatawag nyo to kasi para mawala yung gulos sapagkat na-pressure nyo na si Senator Joel Villanueva na lumipat sa bakod ng grupo ni Gatchalian. Si Joel Villanueva, hindi man nating matawag siya ng senador eh. Diba? Hindi na gawain na senador yung ginawa niya na yun ng matinong senador. Diba? O. At paano nyo na pressure sapagkat may mga kaso po na nakaamba laban kay Joel Villanueva mula sa tuta ninyong ombudsman. Huwag na tayo maglokohan pa. Yan lang po yan eh. Ha? Huwag nyo nang insultuhin ang aming talino, ang talino ng mga Pilipino. Alam po namin kung ano pong nangyari dyan. Sinampulan nyo si Jinggoy, nakulong, at sinabi nyo kay Joel Villanueva, pag hindi ka lumipat, pag nagmatigas ka dyan, ay yan din ang sasapitin ninyo. Ayun. Ang kaso nyo, mas madaling takutin si Joel Villanueva, tumawid. Okay, that's number one. Wasak na po ang kasarinlan ng Senado. Klarong-klaro po sa sinabi ni Senator Gatchalian. Kaya sila mag-special session kasi gusto ng Malacanang, gusto ng Malacanang na maayos yung gulo. Gusto ng Malacanang. Kailan ba dapat sumunod ang Senado sa kagustuhan ng Malacanang? Hindi ba ang Senado ay bahagi ng lehislatura? Dalawang chambers ang legislature, the upper house, or the chamber of the Senate, and the House of Representatives, o lower house. Lower house, yes. Oo. Although ayaw nilang sabihin lower house kasi para daw sila ay parang inferior, di ba? Parang mas mahina daw sila sa mga senador. So House of Representatives, okay, sige. May mga mas magagaling din naman na mga tao sa House na mas magagaling sa ilang senador, papatas lang naman sila. Pero ngunit, pagka sinabi mong gagawin natin to kasi gusto ng Pangulo na maayos na yung gulo dyan, sumusunod na kayo sa Pangulo. Sira na po yung independence ng ating Senado. Pinakikita nyo na kayo ay sunod-sunuran sa kagustuhan ng Malacanang. Okay, number 3 puntos. Bakit kailangang tumawag ng special session at kumuha ng isa, mam-pressure ng isang senador para kayo maging 13? That is an explicit admission na yung 12 ay hindi sapat para gawin yung ginawa ninyo. Yan ay pag-amin na ang 12 ay hindi quorum. Correct. Yan ay pag-amin na ang 12 ay hindi majority. Hindi po majority ng 24 ang 12, ang majority ng 24 ay 13. Yan ay pag-amin na malabo. Senator Gatchalian, ang iyong pagdepende o pag-rely sa Avellino versus Cuenco. At bakit po hindi talagang matibay? Sapagkat, alam nyo, hindi nyo nang sasabihin. Yan ang fault minsan. Hindi ko naman sinasabing
ninoloko tayo ni Win Gatchalian. Let's give him the benefit of the doubt. Alam niyo, may history kami niyang si Win. Kaibigan ko po yan. 2 beses lumaban yan. Talagang kinampanya ko yan sapagkat kaibigan ko ang tatay niyan. Pero wala akong hininging kapalit, kahit pera, kahit pabor, ni isang beses. Alam niyo yan, Senator Gatchalian, never akong lumapit sa inyo na humingi ng pabor sa inyo. But lately, Senator Gatchalian has been receiving bomb advice from his legal advisors. Ewan ko kung ang legal advisor niya, yung dating dean ng law school ng One Ball University. Kasi nung nasa Senado po ako, at nire-represent ko si Cassandra Leong, alam niyo, sabi ni Senator Gatchalian nung pinayuhan ko ang aking kliyente na to invoke the right to remain silent and the right against self-incrimination. Alam niyo, sabi ba naman ni Win, I think your lawyer is giving you bad advice. Paano naging bad advice yung rights ng Constitution? So ako, sumama ang loob ko kasi alam kong kaibigan ko siya, ayoko namang mang-away doon at nakakahiya naman, senador siya. I wrote him a 5-page letter. Sabi ko, Win, alam mo, mahal kita, kaibigan kita, pero huwag kang makikinig kung kani-kanino. Eto, pinakita ko sa kanya lahat ng batas, lahat ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing the right against self-incrimination and the right to remain silent is available sa lahat ng proceedings, maging kriminal, maging civil, maging administrative, at pati na sa Senado. Ayun. Nakalagay Yun po pala. roon sa klarong-klaro. Kaya tumawag sa akin yung kanyang staff, sabi ni staff niya, na si Ana yung pangalan. Sabi ni Senator, sorry daw, sabi ko, pambihira naman siya eh. Ako, kailangan pa ba naman sabihin niya in public? Pero that being as it is, etong advice na ito ay mali na naman para sa akin, yung reliance sa Avellino versus Cuenco. Yan ang sinasabi ko nga, na ang batas, hindi ko po sinasabing kapag ikaw ay hindi abogado ay hindi mo alam ang batas. Meron ngang mga abogado hindi alam ang batas eh. Katulad ni Representative Luis. Grabe na yan. Di ba? Kasi napakapangit nga nung mga sinasabi niya tungkol sa batas. Kala ko madilim yung batas. At kabi ko nga, si Representative Sendanya, tabingi ang pangangatuwiran. Ala. Oo. Ayun na. Oo. Kasi nga, ang batas po, pinag-aaralan po talaga yan. Mahirap. Hindi ko nilalait yung mga hindi abogado. Kasi we have to admit, parang ako, pagka sinabi, ako nakapag-aral tayo, di ba? Graduate tayo ng law. Pero pag sinabi mo sa akin, pare, drawing ka nga ng plano ng bahay. Malabo. Ba, hindi pwede. Maguguho yung bahay na yun. Parang flood control project yun, no? Di ba? Oo naman. Kasi hindi ko kaya. Bagamat nakapag-aral tayo, medyo metalino naman tayo ng konti, hindi natin kaya, hindi natin linya yon. Yung batas, mahirap po yan. Yung Avellino versus Cuenco, very tricky yan. Kasi unang-una, that was decided under the 1935 Constitution na iba yung wordings kung ano yung majority. Number 2, sinabi na mismo ng Korte Suprema doon sa Avellino versus Cuenco na etong kasong to is dependent on the peculiar circumstances of the Senate at the time. Ano yung peculiar circumstances? Yung isa ay nasa abroad. Therefore, beyond the reach of the compulsory processes of the Senate. Number 2, yun pong Avellino versus Cuenco, nag-umpisa po yun ay may quorum. And then later on, nawalan ng quorum. Okay. Ito po, nag-umpisa, wala ng quorum yung ginawa ni Gatchalian. Okay? Okay, number 3, doon po sa Avellino, tinry muna nilang makakuha ng quorum. How? By trying to arrest yung mga absent members. Kasi may kapangyarihan po ang Senate President na gawin yun. Dito wala silang ginawang ganon. Marami pong pagkakaiba noon. Eto, walang nasa abroad, walang quorum at the start,
Hindi katulad ng Avellino at hindi po tinry na gamitin yung compulsory process para magkaroon ng quorum. Ibang-iba po yung Avellino. Kaya yan po ang dapat pinag-aaralan. Kaya nga po, yung sinasabi nila, eto, nagsampa na ng reklamo or petisyon sa ating Korte Suprema ang grupo ni Alan Peter Cayetano. At ang akin pong opinion dyan ay bilang isang payak na abogado na small time lang naman ay dapat po desisyonan ng Supreme Court yan. Notwithstanding Bulahin pa talaga tayo ni Atty. Ferdy Topacio. Payak na. na maaring maging moot and academic ang issue kasi kung makaka-30 na po sila ngayon. At 30 na sila ngayon. Bakit? Sapagkat napakahalaga po na i-determine kung yung ginawa nung una nung Gatchalian Black na bigla silang nag-sesyon na 12 lamang sila. Bigla nilang dineclare na may quorum at sila ay dineclare nilang vacant ang lahat ng posisyon. Pwera lang daw ang Senate President. Magulo nga po ang kanilang magulo ang kanilang stand eh. Hindi dineclare nilang vacant lahat ng posisyon ng Senado, no? Pero hindi yung nila, SP hindi. sabi nila, hindi namin kayang mag-elect ng SP kasi 13 kailangan sa SP. Ayon daw sa konstitusyon, nakalimutan nila na sa sarili nilang rules, yung Section 2, Rule 2, Section 1, o Section 2 yata, ay nakalagay doon na sinunod nila yung rule sa konstitusyon sa lahat ng officer. Sinabi nila, not only the Senate President, but all the officers of the Senate, dapat majority of all the members of the Senate. Okay? O kaya, yung pagiging acting president ay questionable yun. Bakit? Okay, sabihin mo ng valid. Assuming without conceding na valid, yung sinasabi na vacant ang lahat, ang Senate President ay hindi makadischarge ng kanyang function kasi wala siya ron, di ba? Anong rule sa Senate? Yung rules nila, yung sarili nilang rules na silang gumawa. Yung President pro tempore ang ilalagay. Sinong President pro tempore na elected by 13 members, not 12? Si Loren Legarda. Okay. Ngayon, sinasabi nila noon, ito natatawa ako sabi nila, hindi, kinilala na kami ng Pangulo, yung mga dean ng mga law students at ng law schools, kinilala kami, yung IBP, kinilala kami, etc. etc. Baliwala po yan, At hindi dahil nagiging ulalo na ang IBP, kundi hindi kahit buong mundo kilalanin ka kung yan ay labag sa konstitusyon ng Pilipinas. Baliwala yan. Sapagkat ang konstitusyon po ang pinakamataas na batas. Hindi po pwedeng ibahin ang sinasabi sa konstitusyon kahit tayo ay mag-survey o kilalanin ka ng kahit sino dyan, yun pa rin ang nakalagay sa konstitusyon dahil yan ay konstitusyon. Hindi pwedeng baguhin. Pwede ba naman baguhin ng IBP ang konstitusyon? Pwede ba naman baguhin ng mga law deans ang Hindi konstitusyon? na. Hindi po. Oo. Kung anong nakalagay dyan ay nariyan na. Ayun. Kaya nararapat lamang po na dalhin na yan sa Korte Suprema upang malaman kung ano po ang talagang kailangan para sa quorum. Yan ba ay 12 o 13? Ayun. Yan ba ay base sa 24? Lagi o iba? Importante po kahit maging moot and academic. Bakit? Sapagkat meron pong doktrina sa ating batas, sa ating mga desisyon ng Korte Suprema. Merong mga question na bagamat moot and academic, ibig sabihin, baliwala na kung mag-decide ka kung sinong legal kasi 30 na sila ngayon, di ba? Oh, yes. Kung anong gawin nila, syempre, may quorum na yan. Tapos na yung usapan. Kasi, meron tinatawag na bagay na capable of repetition but evading review. Ano yung capable of repetition but evading review? Pwedeng maulit. Pwedeng maulit. Tama ka. At kailangang magdesisyon ang Korte Suprema upang hindi na maulit. Para hindi na makakanta yung black ni Gatchalian na sana'y maulit mo yun.
Dapat hindi na pwede yun. Ano ba talagang ibig sabihin ng majority of all the members? Yan ay para sa akin 24. But of course, that is a matter for the Supreme Court to decide. Okay, magbigay po tayo ng isang ehemplo, ng isang bagay na moot and academic, ngunit dinesisyonan pa rin ng Korte Suprema. Hindi naman sa nagbubuhat ako ng sarili kong bangko sapagkat hindi ko naman sarili itong bangkong ito yung pag-aari ng SMNI. Ayan. Ayun. Sabagkat, yung pong latest case na nagsabing ganyan ay yung kaso ng Ong versus Senate Blue Ribbon Committee. Okay, na ang abogado po ay noong petitioner ay malakas daw ang sex appeal. Katabi Sino ko. kaya yun? No? Katabi ko. Anyway, ang nangyari po ron sa Ong, ito po yung kwento ng Farmally, natatandaan nyo. Lahat po naman tayo naging saksi doon sa Farmally, ano? Yun pong si Mohit Dargani at si Lincoln Ong na mga kliyente ko ay ipinakulong sa Senado ni then Blue Ribbon Chairman Richard Gordon. Yan. Kinwestiyon po namin yung pagkakulong. Nung time na naglilitis po, pending yung kaso sa Korte Suprema, pinalaya na si Lincoln Ong asang ang si Mohit Dargani. So sasabihin nyo, bakit pa didesisyonan ng Supreme Court? Yan ay moot and academic. O sabi ng ibang hindi nagkakaintindi, mute and epidemic. Oo. Bakit kailangan desisyonan pa? Sabi ng Korte Suprema, kailangan pa rin naming desisyonan. Bakit? Para magkaroon ng guidelines para nga hindi na maulit kung mali. At sinabi po ng Korte Suprema ron, tama si Ong, tama si Attorney Topacio na mali yung pagkakulong kay Ong at saka kay Dargani. Bakit? Kasi walang due process na inobserve ang Blue Ribbon Committee noong panahon ni Gordon. At naglatag sila ng mga alituntunin kung na dapat sundin bago ka magpakulong sa Senado. Anong silbi noong Ong versus Senate Blue Ribbon Committee? Ang silbi noon ay, ngayon po, ingat na ingat sila bago magpakulong. Kaya kita nyo po, yung mga proceedings doon ng Senado, laging sinisita kahit ni Senator Alan Peter, oy, merong Ong versus Senate ha. Hindi tayo basta-basta pwedeng magpa-contempt dito. Yun ang silbi. Kapag nagdesisyon ng Supreme Court, bagamat moot and academic, ito po, malaking silbi. Kasi, hindi ko naman sa pinangungunahan ng Korte Suprema, para sa akin po talagang mali yung ginawa nung una na bigla na lang sila nag-convene, walang notice, ha? Nag-session sila, nag-declare sila ng quorum. Ha? Na wala naman silang majority, tinanggal nila lahat ng mga chairmanship, all positions vacant except Senate President at nag-elect sila ng bago. Kasi pag ganyan ng ganyan ang nangyari, yung 12 na walang quorum, kaya nilang ibaliwala yung ginawa ng may quorum. Dahil lamang sasabihin nila yung isa ay nagtatago, yung isa ay inaresto. Hindi po pwede yun. Sapagkat unang-una, nakalagay po sa konstitusyon, all the members of Congress. Kapag ikaw ay sabihin na natin, nagtatago si Senator De La Rosa, he remains a member of Congress unless siya ay mamatay, wag naman, knock on wood, or mag-resign, wag naman, knock on wood, or tanggalin permanently, hindi suspended permanently. Siya ay miyembro ng Senado. Si Jinggoy, okay, nakakulong. May preventive suspension, 90 days. Meron daw mandatory suspension. Ngunit ito pa ay questionable, pero wag na nating i-discuss dito. Iba namang topic yon. Although suspended, although nakakulong, he remains a member of Congress unless, at tulad ng sinabi natin, siya ay pumanaw, wag naman, o mag-resign, wag naman, o tanggalin permanently. He remains a member of Congress. Yan. Palagpakan naman mga kasama. At mga kababayan. Teka muna, ba't naging kanya ito? At saka isa pa, Attorney, dadagdag ko lang. Oo. Thankful din tayo kay dating speaker, ayan, dating SP, Alan Peter Cayetano, kasi nag-concede na siya para mapabilis. Hindi.
para wala ng gulo. Wala Pero ng the gulo. question should remain and the question should not become moot and academic. Uy, Ayun. by the way, happy Ayun. 2.2K! Oh! Palagpakan! Thank you. Thank you, napakarami po. At Salamat napakarami po. nating mga mensahes dito. Yan, marami ka sermon. Medyo may mga maanghang na hindi na natin May mga pwedeng sabihin. sermon. Yung mga maanghang ay nasa parte ng mga nagagalit kay Senator Joel Villanueva. Ayun. Okay. Pero huwag naman po kayong ganoon. Relax lang. Relax lang. May mga dahilan, hindi nyo alam kung tinakot. Alam nyo na yung Malacanang, lahat tinatakot, katulad kahapon. Maski ako, pupunta ako ron sa yung tinatawag ni Mike Defensor. Opo. Ayaw kong papasukin, bawal daw. Sabi ko, may teka muna. Ito'y bangketa, bakit bawal ako rito? Yung pupuntahan ko ay pribadong lugar. Correct. Bakit bawal pumasok? Sabi ko, bay, kung pagbabawalan nyo ako tutuloy ka ako. Ay, aarestuhin nyo ako para mapigil nyo ako. Hindi ako titigil. Ayaw naman. Sabi ko, yan, i-justify nyo, ha? Opo. Kung arestuhin nyo ako, kundi bebueltahan ko kayo. O, anong kasalanan ko? O, parang yung anong kasalanan ni Mike Defensor, di ba, nananakot sila. Nakakasuhan daw nila sa Mike Defensor. Tinitignan ko ba naman po yung mga panawagan ni Mike Defensor. Opo. Taliwas naman sa sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na nagtawag daw ng Blue Ribbon si Mike Defensor. Hindi naman po Nag-invite Tignan nyo. lang. Ang sabi niya, hindi siya ang nagtawag, hindi yung sinasabi, Hindi siya. may Blue Ribbon, ako ay nag-organize ng Blue Ribbon Committee hearing. Wala naman siyang sinabing ganon. Sabi lang niya, tuloy ang Blue Ribbon, suportahan nyo yung 18 mga Marines, suportahan nyo yung 11 mga senador, Opo. na matapang na inihahayag, sinisiwalat ang katotohanan tungkol sa flood control. Punta po kayo dito, manood kayo. Yun lang po ang sabi niya. Hindi naman niya sinabi, oy, ako ay nagtatawag ng Blue Ribbon. Alam naman niya yun, pambihira naman kayo. That's another story. Iba pala. Hindi naman mang yung dating member yun ng House of Representatives di ba? Bakit naman niya gagawin yun? Alam naman niya. Although, sa ngayon, yung 18 Marines ay talk to death na yan. Para sa akin, hindi ko naman pinangungunahan din si Attorney Levy Baligod. Opo. Ang next step na po niyan, testingin na po natin kung talagang seryoso o sincero ang ating ombudsman. Opo. I-file na po natin sa ombudsman kasi wala na po tayong pag-asa sa Senado. Kung Blue Ribbon ang aasahan natin at magiging si Erwin Tulfo muli ang mapipili ngayon, kung saan iba-validate nila yung dating ginawa nila, ay patay na po tayo, hindi tayo pakikinggan dyan. Sapagkat unang-una, may mga alegasyon na may maleta rin siya. Paano yun? Si Ping Lacson, may alegasyon, may maleta. Si Tito problema. Sen, di ba? Gagawin Paano natin. tayo makakakuha ng katarungan at paano natin mailalabas ang katotohanan kung na-regulatory capture na, nasaklawan na rin ng Malacanang ang Senado. Testingin na lang natin. No choice na tayo Bagamat wala tayong believe kay Boying Remulla, no choice tayo. Testingin natin. Baka naman, miracles still happen. Baka magising. At bago po tayo mag-break, mga kasama, huwag na kayong magalit kay Joel Villanueva. Alam ko may dahilan siya. Tandaan na lang natin yung nakikita natin, di ba? Ikaw, di ba sumasakay ka ng jeep? Opo. Di ba may mga nakalagay doon, di ba, yung barya lang po sa umaga? Opo. Di ba may nakalagay din doon? God knows who does not pay. At sa notang yan, mga kasama, magpapabik ang Yo. Agi, mauna ka na. Yes! Maraming salamat po. Ayan. Sabi ni Cathy, Ano ba to? Kayo naman, masakit naman kayo magsalita kay Joel. Wag naman. Hayaan nyo, intindihin natin yung tao. Sabi nga ni ating Panginoong Jesus, di ba, nung pinapako siya. Opo. Diyos ko, Ama ko, patawarin nyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tama. Yan. Sabi, Ridelin de la Cruz, nakakalungkot talaga ang sitwasyon ngayon. Sana 2028 na bukas nang matapos na yung kalagayan natin. God bless us, Lord. Pero, alam nyo po,
ingatan din natin mga kasama ha, yung ginagawa nila na unti-unti parang kinukondisyon nila ang utak ng mga mamamayan na pwedeng less than 16 ang pwedeng bumoto para makonvict si VP Sara Duterte ha. Katulad ng sabi ko, dalawa po ang pakay kung bakit ginugulo ng administrasyon na ito ang Senado. Number 1, para pigilin yung Blue Ribbon investigation. Kasi Ayan. lalabas po na sangkot ang mga kaalyado ng Malacanang, ng mga congressmen at sa mga senador, at baka pati ang Pangulo ay lumabas. Hindi ko sinasabi ha, hindi ko siya inaakusahan, baka. Kaya kasi hindi ko malaman kung bakit lahat na lang ginagawa nila para mabara yung Blue Ribbon na ang chairman noong nag-reorganize ay si Pia Cayetano at ang chairman ng subcommittee ay si Rodante Marcoleta na nakatutok sa flood control. Wala na pong pag-asa yung flood control, yung ICI. Wala na. O, may narinig na ba kayo kung ano nangyari sa ICI? Wala. Tinabunan na nila. O, yung Blue Ribbon, wala na. Mission accomplished sila. Ngayon, ang ginawa nila, ha? Kita nyo, ha? Baka hindi nyo napapansin yan, ha? Ngayon, na-reorganize na, may 30 na sila. So, hindi na maki-question ngayon. Although dapat ituloy yung kaso, yung sa nangyaring 12, ngayon 30 na sila. Opo. Katulad ng sinabi ko, kaya nila pinilit kumuha ng 13 ay para, sapagkat yan ay pag-amin na yung 12 ay hindi sufisyente, not enough. Okay. Kita nyo, pinilit Ayun na nga mga kababayan, kung gusto nyo mapanood ng kabuuan, hindi, tapusin na natin. nila noon. Ang ganda mo ng punto nitong si Atty. Ferdy. Alam nyo, pag sinabi ng ating Korte Suprema na hindi sapat yung 12, lahat ng ginawa nila null and void. Kita nyo yan, ito ang gagawin nila ha. Katulad ng ginawa na nila, na questionable ngayon, iraratify nila yan. Di ba? Kapag ang ating Vice President o anyone other than the President, kasi ang pagkampangulo on impeachment trial, ang presiding officer ng impeachment court ay ang Chief Justice ng Korte Suprema. Parang yung nangyari kay Pangulong Erap Estrada, di ba? Si Chief Justice David noon. Opo. Ngayon, kung anyone less than the President, katulad nung kay Chief Justice Corona, ang presiding officer ay ang Senate President according to the impeachment Yes. rules. Oh. Kung sinong Senate President. Ngayon, ginawa nilang Senate President si Win Gatchalian na hindi abogado na problema sila. Ang solusyon noon, nung akala nila ay mag-impeachment trial na ang Senate President ay si Tito Juan Bolsoto, ay meron silang tinatawag na elect daw sila ng impeachment manager na ang kanilang napipisil ay si Kiko Pangilinan Kiko para Pangilinan. abogado. Oh. Eh, legally, that is founded on legal quicksand, mga kasama. Kasi wala naman sa konstitusyon at wala naman sa rules. May impeachment manager. Wala yun. Manager ng basketball, baka pwede si Kiko. Di ba? Yung mga Yan, liga-liga sa barangay. Yun lang ang level ni Kiko eh. Hindi, taga-dilig ng Pichay. Pichay ni Sharon, di ba? Yun doon na-expert si, ito si Kiko Pangilinan. Yun na nga mga kabayan, ito na natatapusin ng ating reaction video kaugnay dyan sa mga punto de vista na yan. Itong si Atty. Ferdy Topacio. Kung gusto nyo mapanood yung kabuuan ng kanyang talakayan nila yan, itong si Ma'am Judy, punta lang ho kayo dyan sa DZAR 1026 News. Malapit na ho sila mag 300,000 subscriber. Palapakan ho natin. Ibang klase talaga. Bilis. Maraming salamat mga kabayan.